Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat na nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ngayon po'y araw ng Sabado, ang espesyal na araw ng Linggo dahil ito ang Saturday edition ng Family Matters. Ako po si Ibs Ismael at samahan niyo ako ngayong umaga sa isang oras ng kwentuhang pampamilya na may espesyal na pangangailangan. Na patuloy na naghahanap ng pag-unawa, lakas at pag-asa. Kaya kung ikaw man ay nag-iisa o may kasama, puno ng tanong, pangamba kung nasaan ka man ngayon sa buhay at kung nasaan ka man sa Pilipinas o sa iba't ibang panig ng mundo, Assalamualaikum, buenas tardes, mayong buntag at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Family Matters Saturday Special kung saan ang bawat pamilya ay mahalaga at ang bawat kwento ay may buwang. Sa mga faithful naming listeners sa Family Matters, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. If this is your first time, sana po hindi ito ang huli dahil dito hindi ka lang welcome. Dito hindi ka mag-iisa. Kasama mo ang Diyos at kaming kapamilya mo sa DXAS. Kaya let's spread the love of God. Ngayong umaga po, i-contact nyo na inyong mga loved one and join the discussion. Let's make a meaningful time together this morning. Happy Hearts Day po sa lahat. Today, it's February 14. Kumusta ang may mga ka-date ngayon? Sana all. Yan na lang pong pwede kong masabi sa iyo. Sana all. At sa mga walang ka-date, gaya ko, halina't samahan nyo na ako ngayong araw ng mga puso. Pag-uusapan natin ang pag-ibig. Isang pag-ibig na biyaya ng Diyos. Dahil ngayong umaga, hindi lang po natin pag-uusapan kung paano mag-set ng mga magagandang dinner date o kung anong pinakamagandang regalo na ibibigay nyo sa iyong mga loved ones. Mas mahalaga po ang ating pag-usapan. Pag-usapan po natin kung paano magmahal ng may talino. How to love intelligently. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa flowers, chocolates o mga romantic moments. Ang tunay na pag-ibig ay may lalim, may pag-uunawa, may wisdom at may layunin. At bilang mga magulang, partner o tao na nagmamahal, tinatawag tayo hindi lang para magmahal, kundi magmahal po ng tama. Magmahal ng may pag-intindi at magmahal ng may responsibilidad. Kaya samahan niyo ako. Together, let's talk about love. A love that reflects the heart of God at isang pag-ibig na marunong umunawa, marunong makinig at marunong tumugon ng wasto. Kaya sa lahat, maligayang araw ng mga puso. Let's not just love, let's love intelligently. Halina't huwag mahiya at mag-alinlangan at sumali sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page 1116 DXAS, your community radio. Ating pisahan formally ang ating usapan ng umaga with our Bible verse.
If you have your Bibles with you, open po sa Proverbs 19 verse 12. Verse 2 rather. It's Proverb 19 verse 2. It says, "Desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way?" Sabi naman po sa Tagalog o Filipino rather, Kawikaan 19 talata 2, "Maging masigasig ka man ngunit walang nalalaman, wala rin itong kabuluhan. Kapag ikaw naman ay pabigla-bigla, madali kang magkakasala." Let me read to you another version. "Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti. At siyang nagmamadali ng kanyang mga paa ay nagkakasala." Kapag binasa natin ang verse na ito, ang unang salitang tumatatak ay ang salitang desire. Sa original Hebrew, ang ginagamit na salita dito ay nefesh. Yung meaning ng desire is nefesh. Ang nefesh ay hindi lang romantic o love emotion. Ang ibig sabihin ng nefesh ay inner being, kaluluwa, o malalim na intensyon ng puso. Ito yung bahagi ng puso natin na gustong gumawa ng mabuti. Para sa mga magulang, ang nefesh ay yung lalim ng pagmamahal na nagsasabing, "Gusto kong mapabuti ang anak ko, gagawin ko ang lahat para sa kanya." Totoo ang desire na iyon, totoo at sincere ang pagmamahal na iyon. Pero, may babala ang verse. Ano sabi? "Desire without knowledge is not good." Bakit kailangan ng knowledge? Kahit mabuti po ang intensyon, kahit sincere ang pagmamahal, kahit malalim ang parental love, pwede pa rin maging mali ang resulta kung walang itong kaalaman. Sa parenting, lalo na para sa mga batang may disabilities, napakahalaga po nito. Mahal natin ang mga anak natin, pero kung hindi natin naintindihan ang behavior, kung hindi natin naintindihan ang needs nila, kung hindi natin naintindihan kung paano gumagana ang isip at katawan nila, ang mga ginagawa natin kahit galing sa pagmamahal pwedeng magdulot ng kalituhan, frustration o hindi sinasadyang sakit. Ang araw na ito ay marahil paalala na makapangyarihan po ang pag-ibig. Ngunit, pinaalalahanan din tayo ng Biblia na ang pag-ibig ay kailangan may karunungan. Natural po ang magmahal ng anak, pero ang magmahal na may kaakibat na karunungan ay mas mainam. Halimbawa, ang pagluluto ay isang act of love, pero ang pagluluto na masustansyang pagkain ay loving wisely. Sa parehong paraan, ang pag-react sa behavior ng bata ay pagmamahal, pero ang pag-respond ng may pag-unawa ay loving intelligently. Ang pagbibigay ng gamot ay isang act of love. Kapag may sakit ang anak mo, mahal mo kaya gusto mo siyang gumaling agad. Pero ang pagbibigay ng kahit na anong gamot ay hindi loving intelligently. Kung nilalagnat ang bata at binigyan mo ng gamot ng ibang tao, tinoble mo ang dose para mas mabilis gumaling, oo, galing yon sa pagmamahal, pero kung walang tamang kaalaman, pwede itong makasama. Ang loving intelligently ay tamang gamot, tamang dose at tamang oras. Ganon din po sa behavior. Ang pag-correct ng walang pag-unawa ay pwedeng magpapagpalala ng sitwasyon. Kaya dito, papasok ang topic ngayon umaga. How to love intelligently. Habang pinag-isipan pa natin ang salita ng Diyos, mag-break tayo sandali at pakinggan ang napakagandang awit mula sa Live Song Music. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. They serve us in spirit
changing the world. Be on the cover, be on the page. A message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. The Explorer experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. The Explorer experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. It's a map, it's a lamp, it's a light, it's a sword. This is God's living word. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. The Explorer experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Explorer experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Let us explore experience, amazing scripture, amazing scripture, scripture. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo pa rin ang nakikinig sa 1116 DXAS Radio Comunidad. Ito po ang programang Family Matters. Ibs Ismael po ang inyong makakasama at kakwentuhan ngayong umaga. Ang DXAS ay isang sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya inanyahan namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. And please send us a message para ma-acknowledge mo namin ang inyong donation. With that, maraming salamat po sa inyong partnership at God bless you more. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din po mag-comment. Please comment down sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio, and we will love to hear your messages and your prayer requests sa ating FB page. Sabi ng pag-ibig, ano ang gusto mo? Pero sabi ng love na ma-intelligent mind, ang sabi, ano ang kailangan mo? Diba? May difference. Kung gusto talaga nating mahalin ang ng may kaakibat na karunungan ng ating mga anak, kailangan muna nating intindihin kung ano ang sinasabi ng kanilang behavior. Kaya nagsisimula tayo sa prinsipyong ito. Always tandaan, behavior is communication. Ang challenging behaviors ay hindi agad disobedience. Kadalasan ito ay may mensahe ng takot, mensahe ng kalituhan, o mensahe ng overload, o mensahe ng unmet needs. Ang mga bata
na may kapansanan o kahit ang mga bata na walang kapansanan po ay pwedeng magpakita ng challenging behavior sa bahay. So, sa topic na ito, pag-usapan po natin ng particular ang challenging behaviors ng mga bata na may kapansanan sa bahay. Simulan natin ang talakayan. Kapag sinasabi nating challenging behaviors, tinutukoy natin ang mga kilos na mahirap pamahalaan bilang magulang. Tulad ng pag-iyak, pagsigaw, pagtanggi, pananakit sa sarili o sa iba o pagsasara ng sarili. Ang mga behaviors ito hindi palatandaan na masamang magulang ka. Napakakaraniwan nito lalo na sa loob ng bahay kung saan mas ligtas ang bahay na ipahayag ang sarili. Dito pumapasok po ang loving intelligently. Tulad ng napag-usapan natin kanina, ang pagmamahal po hindi lang po sapat na mahal mo siya. Kailangan natin intindihin ang kahulugan sa likod ng behavior para makarespond po tayo ng may wisdom. Tulad ng pagluluto. We all know na pagluluto ay pagmamahal, di ba? Pero hindi ka lang basta nagluluto. You have to love, you have to cook rather na masustansyang pagkain. That is loving intelligently. So mapapansin mo ang bata na umiiyak, 'di ba? Pero ang pag-intindi kung bakit siya umiiyak at makarespond ka ng tama, doon pumapasok ang loving intelligently. Again, every behavior is or should be na isip natin as a communication. Walang magbuti o masamang behavior. Ang behavior po ay isang paraan ng pakikipag-communication. Ibig sabihin nito, bawat behavior ay may mensahe. Maaring hindi po marunong magsalita ang bata o wala pa siyang skills o emotional control para sabihin pagod na ako o natatakot ako o hindi ko maintindihan o sobrang ingay. Kaya sa halip, ipinapakita ng bata ito sa pamamagitan ng behavior. Ang behavior mismo ay hindi masama. Ito ay paraan lang ng bata para iparating ang kanyang pangangailangan. So when you see a behavior, wag agad nating husgahan na ito ay mali, ito ay tama. Dapat isipin natin, bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng behavior? Ito ang loving intelligently in action. Nakikita mo ang pag-iyak, pananakit o pagtanggi hindi lang bilang misbehavior kundi bilang mensaheng pwede mo intindihin at tugunan ng may wisdom. Sa scientific side naman, meron tinatawag na iceberg model. Alam niyo po ba yung iceberg? Ang iceberg po para siyang isang malaking yelo sa karagatan. Kung nasa barko ka, makita mo parang nakalutang lang siya na yelo. So, isipin mo ang iceberg sa dagat. Maliit lang siya na yung makikita mo sa ibabaw ng tubig. Pero kung titignan mo po sa ilalim, malaki po talaga siya. Ganon din po ang behavior ng bata. Sa ibabaw ng tubig, ano nakikita mo? Andun po yung pagsuntok, pagsigaw, pagkagat o pagtanggi. Ito ang behaviors na agad natin napapansin bilang magulang. Halimbawa sa bahay, sinisigawan ka ng bata, sabi niya ayaw niyang maligo, nanunulak ng kapatid o ayaw pumasok sa school. Ito ang madalas nating sinusubukang pigilan agad. Pero according sa, 'di ba, sa iceberg model, hindi lang 'yun ang hindi lang 'yun ang kalahatan. Sa ilalim ng iceberg, makikita mo na mas malaki pa palang yelo sa ibabaw. Merong mga hidden factors. Hindi mo nakikita ang sakit ng bata. Nakikita mo ang batang nananakit ng iba, pero hindi mo nakikita ang sakit niya. Kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga behavior. At maaring siya mismo ay nasasaktan. Maaring may sensory overload, takot o frustration. Ito ang hindi natin agad nakikita. Pagod na pagod ang bata, masakit ang ulo, overstimulated because of the TV, cellphone,
bahay o tricycle na biglang dumaan. Pwede rin pong may takot o nalilito o frustrated kasi hindi niya magawa ang gusto niyang gawin. Gaya dito sa atin, sa isang tropical country, mainit ang panahon, walang ventilador, maingay ang bahay dahil maraming tao, biglang may bisita na walang pasabi. Bihirang pinipili ng bata na maging mahirap o difficult. Yan, lalo na pag may mga kapansanan, hindi po pinipili ng bata na maging makulit o pasaway. Lalo na ang bata may disability. Wala pa silang sapat na kakayahan para kontrolin ang emotions, katawan o reactions nila. Kung kaya nilang maging maayos, gagawin nila yan. Kapag hindi nila kaya, doon lalabas ang behavior. So ang goal po na ninyo or natin as a parent or as a caregiver, as a teacher or tagapangalaga ay matukoy ang function ng behavior. Ano ang sinusubukang sabihin ng bata? Ang tanong po ay hindi paano ko ito ititigil, rather ano ang sinasabi ng anak ko sa behavior na ito. So, pag-uusapan natin ang mga function of behavior as a recap: sensory, escape, attentions, at tangibles. So, sa sensory, may hinahanap o iniiwasang pakiramdam, tunog, ilaw o haplos. Escape, meaning gusto niyang iwasan ang mahirap o nakakastress na gawain. Attention, gusto niyang mapansin kahit pagalitan. And tangibles, may gusto siyang makuha. Cellphone man, pagkain o laruan. So halimbawa, umiiyak para hindi mag-aral. Yan po ay escape. Sumisigaw para mapansin. Yan po ay attention. Inampas ang sarili dahil sobrang init. Yan po ay sensory. At nagwawala para makuha ang cellphone, tangibles. So yan po ang mga functions of behavior na karaniwan po nag-exhibit sa isang batang may special need. So kaya kailangan natin talagang pag-aralan ang kanilang mga dahilan bakit nagkaroon ng ganong behavior. So, cognitive gap naman po in children with disabilities. May cognitive gap ang ilang bata na may kapansanan. May chronological age versus emotional maturity. Ibig sabihin po, ang bata ay maaring 10 years old na sa edad pero 5 years old po sa emotional control. Kaya hindi patas na asahan nakikilo siya tulad ng kaedad niya. So kung grade 10 siya pero ang emotional capacity niya is parang grade 1. So hindi mo kaya itong tantan natin, wag po natin ihahambing o i-compare ang ating anak sa isang kaedad niya kasi meron itong mga differences. Next is ang intellectual disability. Dating tinatawag na mental retardation pero tawag na ngayon ay intellectual disability. So wag na nating tawagin ito as mental retardation. Again, let us be politically correct. Bawal na pong sabihin ang mga word na retarded, autistic, abnormal. Yan po. Meron na po tayong mga right terminologies sa mga bagay na ito. So, ang intellectual disability po ay nangangahulugan na mas mabagal ang pag-unawa o mas mahirap ang pag-alala at mas kailangan na paulit-ulit na instruction. Common behaviors po, non-compliance, hindi lang naintindihan, paulit-ulit na tanong, may memory deficits, anxiety, aggression o frustration. Ano yung mga triggers dito? Abstract commands o multi-step instructions. Halimbawa, pag meron siyang intellectual disability po, dapat abstract commands o multi-step instruction. Halimbawa, mag-ayos ka nga dyan, mas madali kung sasabihin mong kunin mo ang damit, isuot ang damit. So,
Di ba masyado kasing general o vague yung pagsabi ng mag-ayos ka nga dyan? So isipin niya, ano bang aayusin ko? Kaya mas madali na sabihin mo, kunin mo ang damit, isuot ang damit, or isuot mo ang t-shirt, isuot mo ang shorts, isuot mo ang socks, isuot mo ang shoes. Isa-isa po dapat. For ASD naman o Autism Spectrum Disorder, may triad impairment dito. May social communication, social interaction, and flexibility. So ano po ba yung mga common behaviors po na may ASD? Andyan po yung mga meltdowns o tantrums. Masyado nating narinig na yung mga meltdown o tantrum. Ano ba ibig sabihin yan? Meltdown po, meaning neurological response sa sensory overload. Hindi niya po kontrolado. So, meron pong mga in-exhibit na mga response. Meron din pong tantrum, goal-oriented outburst. May gusto silang makuha, kaya nagtatantrum. Yan, meron din pong elopement, biglang lalabas ng bahay o tatawid ng kasada dahil hindi naiintindihan ang panganib. Self-injurious behavior, pananakit o sa sarili para mabawasan ang stress o ma-regulate ang sensory input. Kaya pag nag-exhibit po ang mga ganito, always be reminded po parents to make sure that your environment is safe. Kung uuntugin niya man ang kanyang ulo, andyan na po yung mga pillows, mga softer objects para hindi po niya ma-hurt ang kanyang sarili. What about naman po sa mga may visual impairment? Natatakot sa biglang galaw. Yan po may mga blindism tulad ng rocking o spinning para kumalma. So, for hearing impairment naman po, isolation factor dahil sa breakdown sa communication at sa mga mabilis, mapagod o masakit ang katawan for those na may cerebral palsy o spina bifida. So, kaya marami po talaga dapat natin maunawaan ang mga sakit na ito para alam natin kung paano respond ng may alam. So bago po disiplinahin, unawain muna ang function, i-validate ang feelings bago itama ang behavior. Kapag nararamdaman ng bata na naintindihan siya, mas madali siyang kumalma. Next po, we will tackle po mga normal reactions ng mga magulang at kung paano natin i-modify yon para maging loving intelligently ang labas. Example, pag umiiyak po ang bata, ano ba yung normal na sinasabi natin? Hoy, tigilan mo nga yung iyak mo, stop crying. Pero, pag loving intelligently po, observe first. Tapos ang tanong, nakikita ko umiiyak ka. Ano bang nangyari? Ang hirap ba nang nangyari? 'Di ba? So, meron ng communication na gagana. Next is, pag ayaw niyang kumain, normally sinasabi niya, kumain ka. Kailangan mong kumain. Kainin mo kung ano meron dyan. Pero pag loving intelligently po, explore why. Mainit ba? Hindi mo magusto ang lasa? Offer choices. Doon, pwede mo nang mas nagkakaroon na kayo ng communication deeper, nalalaman mo na yung mga gusto niya at mga ayaw niya para next time po, walang mga meltdowns, walang tantrums, ganyan. Ito naman po, pag nananakit siya ng ibang tao, normally sinasabi natin, huwag kang manakit. Pag loving intelligently po, pwede natin tanungin, understand, nasaktan ka ba? Pwede mo masabihin, imbes na suntukin. Pag ayaw niyang mag-school, normally sinasabi natin, pumunta ka na sa school, wala kang choice. Pero, when we love intelligently, you explore the feelings. Bakit ayaw pumasok ngayon? Problem solved. Diba? Hindi natin alam, baka binubuli siya sa school, o ito na yung mga may nangyari sa school na hindi natin alam. Next, pag may meltdown o tantrum,
normal sinasabi natin, tama na yung drama mo. Pero, when you love intelligently, pwede natin sabihin na, stay calm. Observe triggers kung bakit. Baka gutom yan o pagod. O help him regulate the breathing. Ito naman, normal to sa bahay namin. Repeated questions. Parating paulit-ulit. Normally sinasabi na, tigilan mo na yung mga tanong mo. Pero when we love intelligently, we recognize anxiety. Gusto mo lang siguraduhin, kaya ulitin natin. When a child make a mistake, minsan tinatanong natin, ano ba yan? Paano mo nagawa yan? Pero pag love intelligently, you encourage learning. Okay lang yan. Natututo ka lang. Paano ba natin ayusin yan? Ito, refusing chores. Gawin mo na yan, ngayon din. Pero, when you love intelligently, break it down into simple steps, then motivate with a reward later. So, when you pag gusto mo siyang turuan mag-set ng table, ilalagay mo muna, get the plate. Put the plate in the table. Then get the spoon or get the fork, then put it in the table. Then get the cup. Put water in the cup, then put it in the table. Kaya importante rin po na turuan din siya paano magluto. O diba, meron tayong tinatawag na cookbook. So ganun din po, pag tayo nagbabasa tayo ng cookbook, diba merong mga steps na inilahad doon sa cookbook. So pag nag-usap din tayo sa kanya, para din tayong cookbook. First step, ito muna ang gagawin mo. Second step, third step, fourth step, and so on. So ngayong araw, tinalakay natin kung bakit ang pagmamahal lamang ay hindi sapat. Ang ating desire o nefesh ay dapat samahan ng kaalaman. Ang parenting na may karunungan ay nagtatayo ng tiwala at emotional safety. Lalo na sa mga bata may special needs o kapansanan, ang pagmamahal po lamang ay hindi sapat. Kailangan merong itong karunungan. Sabi nga, 'di ba, sa Kawikaan 19:2, maging masigasig ka man, ngunit walang nalalaman, wala rin itong kabuluhan. Ang ating desire o nefesh ay ang malalim na intensyon ng puso. Ang bahagi ng ating kaluluwa na may nais gumawa ng mabuti. Ngunit kahit ganon pa katotoo o kabuo ang pagmamahal natin, kung wala itong kaalaman, pwede itong magdulot ng hindi inaasahang resulta. Kaya balikan po natin ang ating first principle. Ang main principle is, ang behavior ay communication. Ang challenging behaviors po ay hindi palatandaan ng pagsuway. Ito po ang mensahe ng bata na nagpapahayag ng kanilang hindi natutupad na pangangailangan, takot, pagkabigo, sensory overload o kalituhan sa pamamagitan ng kilos. Sabi nga, 'di ba? As a recap, gaya ng isang iceberg, makikita sa ibabaw ng pag-iyak, pananakit, pagtanggi na meltdowns, pero sa ilalim po nito, behind that behavior, may pagod, takot, o overstimulation, frustration, o unmet needs. Kaya hindi lang po maganda na we deal with the behavior o yung nakikita sa labas, pero mas maganda at mas mainam kung nami-meet natin yung need behind the need. Kung ano ba talaga yung root cause ng lahat. Kaya, ang magandang strategy for loving intelligently ay first is observation, then evaluate, then tumugon ng may wisdom. Halimbawa, alamin kung bakit ayaw nang kumain ng bata. I-validate ang nararamdaman sa gitna ng meltdown. Gabayan ng maayos kaysa parusahan. Bigyan ng step-by-step instructions para sa mabatang memory o cognitive gaps.
yung sa mga espesyal na pangailangan na may intellectual disabilities o ASD, visual or hearing impairments at physical disabilities ay nakakaapekto sa behavior at nangangailangan ng tamang pag-unawa. We also discussed about functions ng behavior, may sensory, escape, attention at tangibles. Nakakatulong din ito sa pag-epektibong pagtugon. Kaya practical po na prinsipyo sa parenting. Usually we say, ano bang gusto mo? Pero, sabi ng may loving intelligent ay, ano ang kailangan mo? Ang parenting na may karunungan ay nagtatayo ng tiwala, kapanatagan, kooperasyon at emotional safety. Ang ating desire na mahalin ng anak ay tunay at makapangyarihan, ngunit kung walang kaalaman at pag-unawa, kahit mabuti ang intensyon, pwede ito magdulot ng frustration, misunderstanding o pinsala. Ang loving intelligently ay pinagsasama ang puso at kaalaman para hindi lang maramdaman ng bata ang pagmamahal, kundi tunay din silang suportado sa kanilang paglaki at pag-unlad. Kaya ikaw man ang mga magulang na batang may kapansanan dyan, bagong magulang ka man o first-time parents, mga guro, caregivers o mentors ng mga batang may special needs, mga pamilyang nasa high stress or resource limited na kapaligiran, o ikaw man ay may nagnanais na lumipat mula sa reactive parenting tungo sa wise at intentional parenting, we understand and we are with you. Kaya para sa mga magulang na tayo ay sana magkaroon ng katalinuhan at karunungan sa pagmamahal. Para sa mga bata naman po, sana ito ang aming desire na maramdaman na sila ay naiintindihan, ligtas at suportado. Para naman sa mga pamilyang humaharap sa challenging behaviors, sana po ay magkaroon tayo ng pasensya at gabay. For those mga teachers, caregivers at mga communities na maging mahabagin po ng may karunungan. Na sana po ngayong umaga at sa susunod pang mga bukas, sana po we pray that the Lord will guide us na ilawan ang mga nakatagong pangailangan sa likod ng behavior. With that, salamat po sa inyong pakikinig at tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa bawat puso na nagmamahal sa kanilang mga anak. Salamat po sa bawat magulang, guro at tagapagpalaga na nagsisikap, paunawaan at suportahan ang bawat bata. Ama, tulungan niyo po kaming na maging magulang at tagapangalaga na hindi lang nagmamahal, kundi nagmamahal ng may kaalaman at karunungan. Ipakita ninyo sa amin ang mensahe sa likod ng bawat behavior at gabayan po niyo kami sa tamang paraan ng pagtugon. Bigyan niyo po kami ng pasensya sa oras ng kahirapan. Bigyan niyo po kami ng tapang sa oras ng kalituhan. At bigyan niyo po kami ng liwanag sa oras ng kawalan ng tiwala. Inaalay namin sa inyo ang bawat bata, lalo na ang may kapansanan o nahihirapang maipahayag ang kanilang sarili. Naway sa pamagitan ng aming pag-unawa at maingat na paggabay, madama nila ang tunay na pagmamahal, seguridad at kagalakan na pagmamahal na galing sa iyo. Salamat po sa iyo, O Diyos na Ama, sa iyong gabay at kaalaman at pagmamahal na walang hanggan. Naway maging ilaw kami sa buhay ng aming mga anak at magpatuloy sa pagmamahal ng may karunungan at pag-unawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam niyo, mga ka-family, bigla ko lang talaga naisip, no? Di ba parang like ganito, Valentine's Day? Di ba pag nabibigay tayo ng regalo, di ba kapag
Di ba hindi ka lang basta nagbibigay ng kahit ano. Siyempre, nag-iisip ka kung ano yung magpapasaya sa kanya o ano kaya ang kailangan niya ngayon. Siyempre, as a receiver din, may expectation ka din na, ba yan? Sana man lang binigay niya yung gusto ko. So, it means hindi niya pinag-aralan kung sino ako o kung sino hindi niya talaga ako kinilala for how many years kami nagsama. So, di ba, ibig sabihin, ang totoong pagmamahal ay may pag-unawa at intensyon, hindi lang emotion, hindi lang effort. May isip ito, may direksyon at may layunin. So ganito rin po yung pagsipyo ng pagmamahal sa pagpapalaki ng isang bata may special need. Hindi lang po sapat na mahal ko ang anak ko, kung hindi naman ito inuunawa kung paano siya mahalin ng tama. Ang love intelligently ay pagmamahal na may kaalaman, pagmamahal na nakabase sa pangangailangan, hindi lang emotion. Pagmamahal na handang matuto at magbago. Lalo na pag sa batang may special need, hindi pare-pareho approach. May batang sensitibo sa tunog, may batang hirap sa communication, meron din pong batang nangangailangan ng structure o routine. Kung pare-pareho po ang pagmamahal natin sa lahat, may mamahalin tayong masasaktan kahit mabuti ang ating intensyon. I remember po yung sa aklat ng kawikaan, di ba, pinapaulit sabi na ang karunungan ay gabay sa tamang pagkilos. Ang mensaheng ito ay hindi lang sapat na ang mabuting puso, na may mabuti kang puso, kung kulang sa pag-unawa. Ang pag-ibig na walang karunungan ay pwedeng maging pabigat sa halip na tulong. Sa pagpalaki po sa kanila, kailangan ng pag-aaral, kailangan ng pagkinig sa expert, kailangan ng pagmamasid sa mismong bata. Hindi po ito kakulangan sa pananampalataya. Ito ay pagsasabuhay ng karunungan na galing sa Diyos. Meron din pong according sa Corinth, ang katawan ay may maraming bahagi at bawat isa ay mahalaga. Hindi dahil iba ang function, mas mababa ang halaga. Hindi dahil may limitasyon, wala ng purpose. Ganon din po ang batang may special need. Hindi kulang. Iba lang ang disenyo, iba lang ang paraan ng pagkatuto at pag-unlad. Kaya ang love intelligence ay hindi pinipilit gawing normal po ang bata, kundi tinutulungan siyang maabot ang best version ng sarili niya. Tignan natin ang buhay ni Kristo. Di ba mapansin natin, hindi siya pare-pareho ng approach sa lahat. May kinakausap siya ng marahan, may hinahawakan siya, may pinapatayo, may pinatawad siya bago pinagaling. Kaya we can observe the personal po ang pagmamahal ni Jesus. Nakabatay sa pangailangan ng tao, hindi sa convenience niya. Ganon din po sa biglang magulang, guro o tagapangalaga. Kilalanin natin ang bata, unawain ang triggers niya, irespeto ang limits niya, ay celebrate ang small wins niya. Ang intelligent love sa bata may special need, hindi lang malambing, minsan structured. Hindi lang oo, minsan may boundaries. Hindi lang mabilis ang resulta, pero tuloy-tuloy. Ito ay pagmamahal na may patience, pagmamahal na may consistency, pagmamahal na hindi napapagod matuto. Kaya ang tanong sa atin, hindi lang mahal ko ba ang batang ito, kundi mahal ko ba siya sa paraang kailangan niya. Dahil ang tunay na pag-ibig, may isip, may malasakit at may karunungan. Kapag ganito ang pagmamahal natin, naging instrumento tayo ng Diyos, hindi lang para magmahal, kundi para magpalago ng buhay. Again, hindi po ito kakulangan bilang magulang. I know there are parents na minsan nalilito, minsan nasasabi nyo sa inyong sarili na sapat na ba ang aking binigay? Sapat na ba ang aking ginagawa? Am I a failure? Yan po ang sasabihin po namin ay hindi po ito totoo. Sadyang kailangan lang po natin matuto. Kaya nga dito po ang Family Matters. Nandito po ako para mag-share po sa inyo ng mga tips. Ako mismo hindi rin po ako expert. Pero kung ano po yung aking nasasagap na impormasyon,
na tingin ko ay effective naman, at lalo na kung galing ito sa mga experts, i-share ko rin po sa inyo ng libre. Kasi that is our purpose. Let us be successful, not just by ourselves, but we can measure success by how we gather people with us, na sabay-sabay tayo maging successful. Yan po ang tunay na meaning ng success. Kaya po tayo, bago maghiwalay, meron po akong nais na ipakilala sa inyo. Ito ay ang pagbuo ng isang samahan ng mga magulang na may anak na may special na pangangailangan. Itinatag ang grupong ito dahil nakita namin ang tunay na pangangailangan ng mga magulang. Ang pangangailangan ng tamang kaalaman, suporta at komunidad. Alam namin hindi madali ang paglalakbay na ito, lalo na may mga lugar dito sa Pilipinas na kulang ang therapy services. May mga pamilya na nahihirapan dahil sa layo o kamahalan ng mga sessions, at may mga gulang na pakiramdam ay sila lang ang nakakaunawa sa pinagdadaanan nila. Alam po ninyo, alam kong mahal po ang therapy. Siyempre, hindi naman po ito yung exact na alternative. Siyempre, mas mainam pa rin talaga na nakikita ng mga experts, ng mga specialist, ng mga occupational therapists at behavioral pediatrician at yung mga anak. Pero, paano kung walang-wala ka talaga? Kaya, sa aming makakaya, ibinabahagi namin itong mga tips na ito para at least man lang meron kang kaalaman paano magmahal ng may karunungan. Kaya ayaw namin may mga magulang na nakakaramdam na nag-iisa siya. Kaya gumawa kami ng organization, isang samahan na bunga ng inspirasyon mula sa mga magulang na nauna sa atin. Yaong may tapang na ibinahagi ang kanilang karanasan, pagkakamali at tagumpay. Dahil sa kanila, mas marami na ngayong parenting tools na available online at sa print. Dahil sa kanilang malasakit, mas may gabay tayo ngayon. At ngayon, tayo naman ang tatawag upang magbahagi ng tulong. So, kaya gumawa kami ng organization. It is composed of parents po na mula sa Crèche Integrated Study Center. Ang layunin po namin talaga is magpalaganap ng tamang kaalaman at awareness tungkol sa special needs, magbahagi ng practical na parenting techniques at strategies, magbigay ng mahalagang impormasyon na maaring hindi madaling ma-access sa ibang lugar, at magtatag ng isang ligtas na espasyo kung saan maraming pwede kang magtanong, magbahagi at magpalakas ng loob. Tumindig kasama ninyo sa pananampalataya at pag-asa sa biyaya ng Diyos. Nais namin tulungan kayong mga maging hindi lang mapagmahal na magulang, sapagkat likas na iyon sa inyo, syempre, kundi maging maalam na magulang. Sapagkat ang maalam na magulang or informed parent ay nakakagawa ng mas matalinong desisyon at mga matatalinong desisyon, at ang mga matatalinong desisyon ay tumutulong po upang ang ating mga anak ay lumaking may kumpiyansa, kakayahan at magandang kinabukasan. Kaya kung ikaw man ay may puso na gusto mong makibahagi at makiisa sa amin, maging magibahagi ng aming komunidad, inaanyayahan namin kayo. Ikaw man dyan sa Basilan, Olo, Tawi-Tawi, o saang dako ka man ng Zamboanga, hindi ka po nag-iisa, narito po kami. Pwede tayong mag-chat, meron kang mga tanong, may mga online parents dyan na mag-instant na may sagot sa inyo. May mga magulang na handang makinig, umunawa at sumuporta. Dahil sama-sama natin dapat tahakin ito ng sabay-sabay. Sama-sama natin itaguyod ang mas maunawain at mas mapagkakalingang kinabukasan para sa ating mga anak. Let's make a world where inclusivity and a kinder atmosphere for all.
Ayan, sadyang kay bilis po nga ng oras at dito po muna magtatapos ang ating kwentuhan ngayong umaga. Kaya kung ikaw man ay parent, again, kung gusto mo sumali po, comment down below dito sa ating FB page 1116 DXAS, your community radio, and mag-text po sa amin. We will love to get in touch with you. Maraming salamat po sa iyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. And also po, lubos din po kaming nagpapasalamat sa ating masisipag na technicians, Romel Paulino at Rolando Alfonso, na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Kaya inanyahan po namin kayong samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay maririnig Lunes hanggang Sabado, 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel Muli po, ako po si Ibs Ismael na nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay mas magiging magaan kapag sinimulan natin sa pag-unawa at hinarap natin ng may bukas sa puso at pagtanggap. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Hanggang sa muli at sana hindi ito ang huli. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy Hearts Day! Kaway-kaway ang malinis na kamay.